Ayaw niyo po ba sa akin bilang ako? O dahil po hindi niyo na napapasunod ang bunso niyong anak? Kasi po pansin ko, kay Aljon lang po kayo ganyan. Yung mga anak niyo pong iba, wala naman po kayong pakialam sa pamilya nila. Ni hindi ko po kayo narinig na nagalit sa iba niyo pang manugang. Hindi kayo nagsiselos na mas matagal nilang nakakasama ang mga anak niyo. Halos 2 beses sa isang taon lang po nila kayo nakikita, pero ayos lang po sa inyo. Ang sa bunso niyo po, palagi niyong nakikita, tapos parang palagi niyong pinapamukha sa akin na magkalaban tayo sa pagmamahal niya. Hindi ko naman po siya inaagaw sa inyo. Ngayon, ikaw naman ang may drama dyan? Ay sus, bait-baitan ka pa dyan kahit na nasa loob naman ang kulubo. Hindi ako nagkakamali na kapag kayo na lang ng anak ko ang magkasama, kung ano-anong kasiraan ang sinasabi mo sa kanya tungkol sa akin. Tandaan mo ito, babae ka. Hindi mo makukuha ang anak ko. Siya pa rin ang bunso ko at dapat palagi siyang malapit sa mama niya. Noong bata yan, hindi niyan kayang nalalayo sa akin. Palagi siya umiiyak kapag wala ako sa tabi niya. Alam ko na ganun pa rin siya, pero ikaw lang ang pumipigil sa kanya para umuwi sa akin. Kaya kahit na ano ang ipaliwanag mo, hindi kita pakikinggan kasi buwisit kang babae. Minsan, iniisip ng mga biyenan na naaagawan na sila ng atensyon at puwang sa buhay ng kanilang mga anak sa oras na magkaroon na sila ng pamilya. At iyon ang nararamdaman ni Dolores na siyang magiging dahilan upang sumapi siya sa kadiliman na isa rin naman siya sa maghihirap. Makakawala pa kaya ang isang tao sa sarili niyang damdamin? O kasabay siyang hihilahin ng ugali niya papunta sa kadiliman? O ito anak ko, baunin mo to. Huwag kang magpapalipas ng gutom mo ha. Baka magkasakit ka pa. Ang aga mo namang nagpunta sa bahay, ma. Di ba dapat nagpapahinga ka sa inyo? 5:00 pa lang po, oh. Maaga talaga akong gumising kasi nga naisip kong magluto para naman may baunin ka. Alam mo naman na ikaw pa rin ang baby ko, di ba? Ma, hindi nyo na po kailangan gawin tong mga bagay na ganito. May asawa na po ako eh. May butihin po akong misis na nag-aasikaso sa akin. May baon na po ako dahil nagluto po siyang. Dahil mamaya kakain din ng mga bata. Kaya po dapat nagpapahinga po kayo sa bahay nyo, ha? Paano naman pala itong niluto ko para sa'yo? Ano, hindi mo na to kakainin? Siguro, mas nasasarapan ka na sa luto ng asawa mo, ano? Para sa akin ang pangit ng timpla niya eh. Kaya nga ako nagluluto dahil noong bata ka pa, paborito mong luto ko, hindi ba? Ma, paborito ko pa rin naman po ang luto nyo. Pero po kasi nag-effort din naman po ang asawa ko eh. Maaga rin po siyang gumigising para po mag-asikaso sa amin ng mga bata. Saka masarap pa rin naman po ang luto nyo at gusto ko pa rin. Ang iniisip ko lang yung kalusugan nyo. Ilang taon na po kayo oh. Sana naman magpahinga na rin kayo. Kasi kawawa naman kayo eh. Simula bata pa lang kami, wala ka na ibang ginawa kundi asikasuhin kami. Ngayon po, may asawa at anak na po kami, ha? Sige. Ipakakain ko na lang pala ito sa mga bata. Sige po, ma. Papasok na po ako. Bunsong anak si Aljon at 5 silang magkakapatid. Hindi naman nakatira sa malayo ang kanyang mga kapatid, pero siya ang malapit sa ina. At bilang bunso, siya ang paborito nito. Palagi namang nasa bahay nila si Dolores, lalo na't may dinadalaw rin siyang mga apo. Ang problema ay hindi sila nagkakasundo ng kanyang manugang. Nang araw din na yon, nasa bahay lang ni Aljon si Dolores dahil walang pasok sa paaralan ang mga bata. 2 ang apo niya kay Aljon at maliliit pa ang mga ito. Gusto niya na sa kanya lang din ang atensyon ng mga bata, kaya gusto niya na palaging makasama ang mga apo. Ma, gusto niyo po ba ng tinapay? Bibili po sana ako sa bakery ngayon eh. Merienda po. Tinapay ang ipamimerienda mo sa mga apo ko? Opo sana ma. Gusto kasi nila yun eh. Lalo na kapag lalagyan ng itlog na palaman o kaya hotdog. Ano ba naman ang ipinapakain mo sa mga apo ko? Hindi. Ako na ang magluluto ng merienda nila.
Sandali lang ha, ginataang mais ang iluluto ko. Kung alam ko lang saan ang hindi ka magluluto ng merienda nila, ginawa ko na kanina. Hindi na po, Ma. Ayaw po ng mga bata ng ganyan. Hindi yan. Alam ko na kapag ang lola nila ang nagluto, gugustuhin nila yan. Baka maging paborito pa nila at hanap-hanapin. Kung gusto mong kumain ng tinapay, siya, bumili ka ng para sa'yo. Basta ako ang magluluto ng pagkain ng mga bata. Hinayaan na lamang ni Yang ang kanyang biyenan na gawin ang gusto nito. Dahil kapag kinontra niya, alam niyang lalaki lamang ang gulo. Hindi rin naman nagpapaawat si Dolores kapag may nais siyang gawin. Noong oras na para magmerienda ang mga bata, dinala ni Dolores ang niluto niyang ginataang mais sa sala kung saan naroon ang mga apo niya. Tama na muna yung paglalaro ninyo mga apo. Tara na, kumain na tayo. Umupo ka rito sa tabi ni kuya mo. Nang makita ng mga bata ang niluto niya, umayaw ang mga ito at sinabi sa kanya na hindi nila gusto ang ganong pagkain. Bakit naman? Luto ito ng lola nyo. Dapat kainin nyo to. Masarap to. Sige na, subukan nyo na. Noong bata pa ang papa nyo, ito yung madalas niyang i-request sa akin. Talagang ayaw ng mga bata. Ang gusto nila ay yung ginagawa palagi ng kanilang ina. At dahil yon ang hanap nila, binigyan ni Yang ang kanyang mga anak. Kaya bumili siya ng tinapay dahil alam na niyang hahanapin yon ng mga bata. Dahil sa ginawa niya, nakaramdam ng inis si Dolores. Pakiramdam niya ay mas mahal ng mga apo niya ang kanilang ina, kaya nagseselos siya. Nang silang dalawa na lang ni Yang ang naiwan, sa kanya ito kinausap. Dapat hindi ganun ang ginawa mo sa mga bata. Parang sinasabi mo sa kanila na huwag nilang bigyan ng pansin yung paghihirap ko para lutuan sila. Dapat pinilit mo silang kainin yun dahil yung mga anak ko nga gusto yun. Sinabi ko naman na po kasi sa inyo na ayaw nila yun. Kilala ko po ang mga anak ko, Ma. Parang sinabi mong hindi ko sila kilala. Parang nararamdaman ko tuloy na mas gusto ka pa nila kaysa sa akin. Yung anak ko, ganun din. Parang ayaw niya na sa mga luto ko Kinukuha mo yung atensyon nila. Ma, hindi ko po kinukuha. Dahil sa akin naman po talaga yun. Wala naman pong issue kung gusto niyo pong mapalapit sa mga apo niyo. Kasi gusto ko rin naman po yun. Pero sana po maintindihan niyo na iba po ako bilang ina nila. Iba rin po kayo bilang lola nila. Hindi po ibig sabihin na mas mahal nila ako hindi na po nila kayo mahal. Hay ewan ko. Paepal ka lang sa pamilyang ito Dapat wala ka na lang Kinuha mo na nga ang atensyon ng anak ko. Gusto mo sa'yo na lahat. Makauwi na nga. Bakas ang halong inis sa pagtatampo ni Dolores. Hinayaan na lamang ni Yang ang kanyang biyenan dahil alam niyang ganun talaga ang ugali nun. Inaasahan na rin niyang mamaya lang ay pag-uusapan na nila yon ng kanyang asawa. Dahil magsusumbong ito kay Aljon. Ipinamigay na lang ni Yang ang ginataang mais dahil wala namang kakain ito sa kanila. Nagtabi lang siya para sa kanyang asawa. Sa paglipas ng mga araw, palagi pa ring nakikipagkumpitensya sa kanya ang biyenan. Kapag naroon si Aljon, halos ayaw nitong magkasama silang dalawang mag-asawa. Isang araw, habang nasa hapagkainan silang pamilya, nagkwento si Aljon tungkol sa kanyang trabaho. Dapat lang awayin mo ang mga yon. Wala pala silang kwenta. Kung ako lang makakapunta dyan sa trabaho mo, aawayin ko talaga ang mga yon. Dapat hindi ka nila ginaganyan. Hindi naman po ganun kalala, Ma. Mas malala pa rin yung mga katrabaho ko noon. Pero dito sa bago kong trabaho, maayos sila. Medyo may mga nakakairingan lang. Dapat hindi ka magpapatalo, ha? Kahit magsuntukan pa kayo sa opisina ninyo. Hindi naman pwede yung ganun, Ma. Basta mahal, wag mong gagawin yun, ha? Wag ka makikipagtalo sa kanila. Dahil baka makasira lang yun ang pangalan mo. Mamaya hindi ka pa makuha sa ibang kumpanya kapag nalaman nila na yun ang dahilan kaya ka natanggal sa trabaho.
Hindi ko naman talaga gagawin yun. Ayoko rin ng gulo. Mabuti naman, kasi nakakatakot din sa panahon ngayon. Baka may mag-abang pa sa'yo sa labas. Kung talagang sobra na sila, magsabi ka lang sa HR nyo para ma-report din yung mga bully. Napangiwi na lamang si Dolores habang nakikita niyang mas sinasang-ayunan pa ng kanyang anak ang asawa. Naiisip niya na pati ang impluwensya niya sa anak ay naaagaw na rin ng kanyang manugang. Hindi kumibo si Dolores, kahit nakausapin siya ng anak ay para siyang bingi. Mabilis din naman yung napansin niyang kaya kinausap niya ang kanyang asawa. Baka nagtatampo si Mama dahil sa usapan natin kanina. Kaya nga yun nga rin ang naiisip ko. Suyuin mo na lang, baka sumama pa ang loob niya. Mamaya kasi sa akin na naman magalit yan. Alam mo naman ayoko maging toxic tong pamilya natin. Mamaya ko na siya kakausapin kapag ihahatid ko na siya pauwi. Hindi ko rin alam kung bakit naging ganyan na si Mama Sobrang matampuin. Baka kasi tumatanda na rin siya. Tapos mag-isa lang siya sa bahay nila, di ba? Kamamatay lang ni Papa nung nakaraang taon, kaya parang hanggang ngayon nagluluksa pa rin siya. Intindihin mo na lang. Basta kausapin mo na lang siya tapos ipaintindi mo sa kanya yung sitwasyon. Lalo na yung sa atin na may asawa ka na, kaya may ibang babae na talaga sa buhay mo. Hindi lang siya nag-iisa. Salamat sa pag-unawa mo, mahal. Pasensya ka na Ikaw ang palaging stress kapag nakakasama mo si Mama. Hindi naman siya ganyan sa mga asawa ni na Kuya Dahil ikaw kasi ang favorite niya. Saka siguro dahil bunso ka. Hayaan mo na. Maiintindihan din naman ni Mama tong nangyayari. Kahit na ang hirap unawain ni Dolores, nilalawakan niyang ang kanyang isipan para lang unawain ang sitwasyon. Kahit na noong magkasintahan pa lamang sila ni Aljon, pansinan niyang ayaw sa kanya ng biyenan. At naiinis din ito sa kanya noong nagpakasal sila. Naaalala pa niya noong sinasabi sa kanya ni Dolores na inagaw niya si Aljon at ngayon ay ilalayo na niya ito ng tuluyan. Hindi na lamang yon pinansin niyang dahil ang gusto niya lang ay maging maayos sila ng kanyang biyenan. Ilang araw pa ang nakalipas, nagpunta na naman si Dolores sa bahay ni na Aljon pero wala ang mga bata. Nasa bahay po sila, sinundo sila ni Papa kanina. Bakit ipinasama mo naman ang mga apo ko? Dapat ikaw ang sumama sa mga magulang mo, hindi yung mga bata. Ano, gusto mo na side mo lang magiging close sa mga bata, ha? Hindi naman po sa ganun, Ma. Isang beses lang naman po yun sa isang buwan. Minsan nga po ang tagal pa ulit bago dumalaw doon ang mga bata. Mas madalas niyo po silang kasama. Saka po, gusto ko na close sila sa pamilya ko at sa inyo po. Wala naman pong awayan dito, Ma. Sus! Gusto mo lang siguro na may kakampi ka. O tapos ano na susunod? Pati yung anak ko magiging close na sa mama mo, ha? Tapos ano na ako sa buhay ng anak ko? Ma, alam ko po na may problema lang po kayo kaya po ganyan kayo mag-isip. Pero gusto ko lang pong sabihin sa inyo, wala rin naman pong problema kung magiging malapit ang asawa ko sa mama ko dahil tanggap at mahal din naman po siya. Kita mo na? Ayan, ganyan talaga ang plano mo. Ang ilayo sa akin ang anak ko. Ay, naku talaga. Sa oras na malaman kung mas mahal na niya ang pamilya mo, magwawala talaga ako. Dapat nga mas mahal ako ng anak ko kaysa sa'yo. Ako ang nagduwal sa kanya. Ako rin ang nagpalaki sa kanya. Mas matagal niya akong nakilala kaysa nakasama mo siya. Naku, hindi ko naman po inaagaw ang asawa ko. Kahit naman po kanino kayo magtanong, normal naman po na mahal ng mag-asawa ang pamilya na binuo nila kaysa sa pamilyang kinalakihan nila. Ngayon sinasabi mo na dapat itakwil na ako ng anak ko, ha? Walang hiya ka! Ay, hindi po, Ma. Puro ganyan na lang. Makakarating to sa anak ko. Itong kabastosan mo sa akin. Umalis din agad si Dolores matapos niya yung sabihin. Hindi na nagsumbong pa siyang sa kanyang asawa dahil ayaw niyang dagdagan pa ang sakit ng ulo nito sa kanyang trabaho. Hanggang sa dumating ang isang gabi kung saan nanatili si Dolores sa bahay ng kanyang anak. Doon siya makikitulog sa kabilang kwarto lang.
O sige na, mag-good night na kayo kay Lola. O JJ, yung paa mo, hugasan mo agad bago ka umiga sa kama nyo ha. Baka bukas niyan marumi yan sa pinyo. Kapapalit lang ng mama nyo. Good night mga apo ko. Sweet dreams. Sige na mahal, pasok na ako sa kwarto. Ang sakit kasi ng likod ko eh. Sige, sunod na ako. Hilutin na lang kita. Ikaw ma, okay ka na ba sa kwarto mo? May kumot ka naman po ron? O bakit? Hindi ka ba matutulog kasama ako? Noong bata ka pa ganoon ang gusto mo. Nakikipag-unahan ka pa nga sa mga kuya mo. Nung bata pa po ako yun ma. Iba na po ngayon, may asawa na ako. Hindi mo na ba ako mahal? Ano ka ba naman ma? Siyempre po mahal kita kasi ikaw ang nanay ko eh. Ikaw ang unang babaeng minahal ko. Pero ngayon po, sana maintindihan nyo na iba na ang sitwasyon nating lahat. Kahit naman po ang mga anak namin, minsan nga nakikipag-unahan sila kung sino ang makakatabi ng mama nila. Pero alam po namin na kapag tumanda na sila at nagkaroon na ng kanya-kanyang pamilya, iba na po magiging sitwasyon. Ganun po ang gusto kong malaman nyo rin. Ewan ko. Basta ang alam ko lang, sa sobrang pagmamahal mo dyan sa asawa mo, nakakalimutan mo na ako. Siya na lang palagi ang gusto mong makasama. Yung luto niya ang palagi mong hinahanap. Pati mga anak niyo, siya ang gusto. Sige na, matutulog na akong mag-isa sa higaan. Dati naman nung hindi mo pa yan nakikilala hindi ka naman ganyan. Sa sama ng ugali ng babae na yan, akala niya makukuha niya lahat. Huwag ka na pong magtampo ma. Mahal po kita. Huwag ka mag-alala, hindi po yun magbabago. Kahit na anong paliwanag ni Aljon, kita pa rin ang tampo ng kanyang ina. Mabuti na lamang ay maunawain ng kanyang asawa, kaya kahit na ganon ang ugali ng kanyang ina, hindi naging dahilan ng kanilang awayan. Pero ayaw naman ni Aljon na palagi na lang uunawa si Yang. Kaya kahit na sumasama ang loob ng ina, siya na mismo ang kumakausap dito. Isang beses pa, anibersaryo ng mag-asawa, wala ang mga bata dahil pumasyal muna sa mga magulang ni Yang. Silang dalawa lang ang naiwan sa bahay at paalis na sana sila nang dumating si Dolores. Oh, bakit bihis na bihis naman kayo? Saan tayo pupunta? Hindi ba lang ako nakapaghanda? Nasaan ang mga bata? Nasa kabila ang mga bata ma. Lalabas kami niyang kasi anniversary namin ngayon. Ganun ba? Pwede bang hintayin niyo ako? Magbibihis lang ako. Pasensya ka na po ma, pero hindi ka po kasama eh. Hayaan niyo, uuwihan ko na lang kayo ng pagkain. Kaming dalawa muna sana. Hindi na po kasi kami nakakapag-date ng kami lang talagang dalawa eh. Madalas kasi nakasama namin ang mga bata. I-date mo ang asawa mo. Tapos ako hindi mo malang inaaya kung bain sa labas. Niyaya naman kita nung nakaraan ma. Di ba po kumain tayo nun bago ka umuwi? Sa lugawan lang yun Tapos yung asawa mo ilalabas mo yan sa mamahaling kainan. Unfair naman sa akin kapag ganun. Bakit kapag siya, okay lang na maglabas ka ng malaking pera. Hindi naman po kami kakain sa mamahaling restaurant pa. Sa coffee shop lang kami. Magkakape lang naman pala kayo tapos ayaw mo akong isama. Sige, ayos lang. Diyan ka na lang sa asawa mo. Sana, sumaya kayo na lumabas nang hindi man lang akong inaalala. Hindi na nakahabol ng salita si Aljon dahil agad na ring umalis ang kanyang ina. Nakonsensya naman si Yang, kaya sinabi niya sa asawa na sunduin na lang nila ang kanyang ina para kumain sila sa labas. Pero ang sabi lang sa kanya ni Aljon, pwede naman silang lumabas ng ina sa susunod. Dahil ang araw na yon ay espesyal na para lamang dapat sa kanila. Kaya mas pinili ni Aljon ang kanyang asawa. Masaya silang dalawa dahil kahit na paano ay nakapagpahinga rin si Yang sa mga bata. Pero kahit na ilang araw na ang nakalipas, hindi pa rin nakakalimutan ni Dolores ang araw na yon at palagi niyang sinasabi. Lalo na kapag silang dalawa lang ni Yang ang nasa bahay. Ma, gusto niyo po bang magkape? Titimplahan ko po kayo.
Tignan mo, kapag ako magkakape, yung 3-in-1 lang ang ipaiinom mo sa akin. Samantalang ikaw, nililibre ka ng anak ko doon sa tig 200 na kape. Yun po ba ang gusto nyo, Ma? Mag-order na lang po ako. Hindi na, ayoko. Wala akong gana. Oh, ano yan? May bago kang relo? Ah, opo. Regalo po sa akin ni Aljon. Bakit ikaw diregaluhan niya ng ganyan tapos ako wala? Hindi naman pwede yung ganyan. Sasabihan ko na lang po siya. Bigay niya po to nung anniversary po namin. Ikaw, ang dami mo nang nakukuha sa anak ko. Kaya mo ba siya pinakasalan dahil sa galante siyang mamigay, ha? Hindi naman po ako materialistic na tao, Ma. Hindi ko naman po hinihiling kay Aljon tong mga binibigay niya sa akin eh. Kapag nga po gumagastos siya para sa akin, sinasabihan ko siya na wag na niyang gawin. Sa halip, ipambili na lang ng pagkain namin. Dapat, kapag meron ka, meron din ako. Kung anong ibibigay niya sa'yo, masigit dapat ang sa akin dahil ako ang ina. Siguro, nilalason mo ang utak ng anak ko para sasabihin mo sa kanya na wag niya akong bibigyan. Yung ugali mo talaga, ano? Ma, wala po akong sinasabing ganyan sa asawa ko. Wag mo nga akong tatawaging mama dahil hindi kita anak. Pinakasalan ka lang ng anak ko pero hindi mo pa nakukuha ang loob ko kaya hindi pa kita tinatanggap. Okay, sige po Dolores. Kakausapin ko na lang po ang anak nyo para naman po ibigay sa inyo yung mga gusto nyo at wag na po akong bibigyan ng kahit na ano. Ang bastos mo para tawagin ako Dolores! Hindi ko naman po kayo maintindihan. Ayaw nyo pong tawagin kayong mama. Pero ayaw nyo rin po ng pangalan nyo. Lahat na lang po ng gagawin ko palaging mali para sa inyo. Dahil maling-mali ka para sa anak ko. Isa lang ang ibig sabihin nito. Ayoko sa'yo! Ayaw niyo po ba sa akin bilang ako? O dahil po hindi niyo na napapasunod ang bunso niyong anak? Kasi po pansin ko, kay Aljon lang po kayo ganyan. Yung mga anak niyo pong iba, wala naman po kayong pakialam sa pamilya nila. Ni hindi ko po kayo narinig na nagalit sa iba niyo pang manugang. Hindi kayo nagsiselos na mas matagal nilang nakakasama ang mga anak niyo. Halos 2 beses sa isang taon lang po nila kayo nakikita, pero ayos lang po sa inyo. Ang sa bunso niyo po, palagi niyong nakikita, tapos parang palagi niyong pinapamukha sa akin na magkalaban tayo sa pagmamahal niya. Hindi ko naman po siya inaagaw sa inyo. Ngayon, ikaw naman ang may drama dyan? Ay sus, bait-baitan ka pa dyan kahit na nasa loob naman ang kulubo. Hindi ako nagkakamali na kapag kayo na lang ng anak ko ang magkasama, kung ano-anong kasiraan ang sinasabi mo sa kanya tungkol sa akin. Tandaan mo ito, babae ka. Hindi mo makukuha ang anak ko. Siya pa rin ang bunso ko at dapat palagi siyang malapit sa mama niya. Noong bata yan, hindi niyan kayang nalalayo sa akin. Palagi siya umiiyak kapag wala ako sa tabi niya. Alam ko na ganun pa rin siya, pero ikaw lang ang pumipigil sa kanya para umuwi sa akin. Kaya kahit na anong ipaliwanag mo, hindi kita pakikinggan. Kasi buwisit kang babae. Nagsiselos lang po kasi kayo. Ay aba, sadya talagang magsiselos ako. Inaagaw mo ba naman ang lahat sa akin eh? Ang anak ko at ang mga apo ko. Ilang beses ko po bang dapat sabihin sa inyo na hindi ko po sila inaagaw? Kasal po ako sa asawa ko, kahit po tingnan nyo sa Biblia yon, na iniiwan po talaga ng lalaki ang mga magulang niya para sumama sa asawa niya. Huwag mo akong gamitan ng mga ganyan ha. Sa ulado ko ang nakasulat sa Biblia. Akala mo talagang makadiyos ka, no? Kung totoong alam mo ang laman ng Biblia, dapat alam mo rin kung paano wag mangaagaw ng pagmamahal ng isang anak sa kanyang magulang. Ikaw ang pangit na impluwensya sa anak ko at sa mga apo ko. Masaya na sana kung wala ka lang. Masakit para kay Yang na marinig ang mga salita na yon, lalo pat apektado rin ang kanyang pamilya. Kung tutuusin, kaya niyang impluwensyahan ang kanyang asawa na layuan na si Dolores para hindi na ito makagulo sa kanila. Pero ayaw yun ni Yang. Iniisip niya rin kasi ang kalagayan ng matanda, lalo pat mag-isa na lang ito sa buhay.
Pero kung malaki na talaga ang magiging epekto ng ugali nito sa kanilang pamilya, baka oras na nga para magkaroon na siya ng desisyon para iwasan si Dolores. Ilang linggo pa ang lumipas, palagi pa ring maraming sinasabi si Dolores tungkol sa kanyang manugang, maging ang pamamaraan ng pagpapalaki sa mga bata. Nang umuwi si Aljon, naabutan niyang naroon pa rin ang kanyang ina habang kausap ang mga bata. Dapat si Lola lang ang love nyo, ha? Hindi nyo dapat love ang mama nyo. Kasi, sa totoo lang, si Lola lang ang love ni Papa nyo. Kaso, nakikiepal sa pamilya natin yung mama ninyo. Ma, ano po yung tinuturo niyo sa mga bata? Nasaan po ba siyang? Ay, ewan ko kung saan nagpunta yung babae na yon. Baka sa lalaki niya. Sumagot ang bata na pumunta lang daw sa kapitbahay dahil may kinuha siyang gamit sa kusina. Oh, ayun naman pala. Wag mo sa akin hanapin ang asawa mo. Pumasok na muna kayo sa kwarto niyo. Ligpitin niyo yung mga gamit niyo at dalhin niyo sa loob. Bakit mo naman pinapapasok ang mga bata? Kasama pa nila ang lola nilang pinakamamahal sa lahat. Bilisan niyo na, kunin niyo na yung mga gamit niyo sabi. Nataranta ang mga bata dahil halata na sa boses ng kanilang ama na nagagalit na ito. Saglit lang silang nagpaalam sa kanilang lola bago sila pumasok sa loob ng kwarto. Si Dolores naman ay pinagalitan ng kanyang anak dahil sa inaasta nito. Sino ba naman kasing hindi mahihinis sa ginagawa niyo, ma? Kung ano-ano na lang po sinasabi niyo sa mga bata. Baka nakakalimutan yung nanay po nilang sinisiraan niyo. Aba, wala akong pakialam sa babaeng yon, ano? Anong gusto mo? Hahayaan ko na lang ang mga anak na mas mahal nila ang kanilang ina kaysa sa lola nila? Noon po si Lola, hindi niya yan sinabi sa amin. Pinapaalalahanan niya pa kami na mahalin namin ang mga magulang namin. Uy, ayun naman pala. Bakit hindi mo gawin? Dapat kaya mong mahalin ang magulang mo. Ako na nga lang ang natitira mo magulang. Mahal naman kita, ma. Pero sobra na talaga yung ginagawa mo sa asawa ko. Bakit yung asawa ni na kuya hindi mo ganyanin? Dahil alam mo na hindi mo sila kaya, di ba? Siyang na nga ang pinakamabait mong manugang eh. Kung iba pa siguro yan, ewan ko kung di ka sagot-sagutin. Aba, hindi niya talaga ako pwedeng sagot-sagutin. Baka makatikim siya sa akin. Kapag siyang ganyan kayo? At bakit naman hindi? Siya ang dahilan kung bakit hindi mo na ako mahal. Kung bakit hindi na ako mahalaga sa'yo. Tignan mo nga, sa kanya ka nagbibigay ng regalo. Siya yung inilalabas mo, tapos nasa kanya lahat ng atensyon mo. Gusto mo palagi siya ang nakikita at nakakasama mo. Hindi ba dapat sa nanay mo lang ikaw magiging ganyan? Ma, nakakapagod na pong ipaliwanag palagi sa inyong dahilan eh. Magkaiba po kayo niyang. Asawa ko po siya. Ano pong gusto nyo? Asawa ko lang siya dahil gusto ko ng anak tapos hindi ako aalis sa piling nyo? Siguro naman po nung nagsama kayo ni tatay, hindi naman po nagalit si Lola dahil mas mahal nyo ang asawa nyo. Iba kasi yon. Tsaka iba naman tong sa inyo. Bunso kita eh. Baby kita. Ma, 27 years old na ako. Huwag nyo na ako i-baby. Opo, inaamin ko naman na ako talaga ang baby nyo noon. Isa pa ako pa rin naman po yung bunso nyo na mahal kayo eh. Pero sana naman po matanggap nyo na may pamilya na ako. Sa kakaganito nyo baka tuluyan talaga ako mawala sa inyo eh. Kapag nagkaroon ng problema sa pamilya namin, kahit na ayaw ko, aalis talaga kami. Ilalayo ko ang mga bata lalo na ang asawa ko. Hindi mo ba nakikita na nagsiselos ako? Hindi mo po dapat yan maramdaman, ma. Kung nakikita nyo lang din po kung paano ko kayong mahalin. Hindi ko naman po kayo pinababayaan, di ba? Basta huwag nyo na lang pong apihin ang asawa ko. Kawawa siya eh. Kahit na maayos naman sana ang pagpapaliwanag ni Aljon, hindi pa rin ito maintindihan ng kanyang ina. Mas lalo itong nagtampo sa kanya hanggang sa halos 1 linggo na itong hindi nagpupunta sa bahay nila. Dahil sa ganoong asta ng matanda, siyang na ang nag-aalala. Mahal, puntahan mo na kaya si Mama. Mamaya kung ano na nangyari sa kanya. Okay lang siya. Nakapagtanong na ako kay Kuya Lloyd. Nagpabigay kasi ako ng grocery. Bakit kasi hindi pa ikaw ang nagbigay sa kanya? Para sana makausap mo siya. Ano naman pag-uusapan namin ni Mama?
Paulit-ulit lang naman siya sa sasabihin niya. Hayaan na lang muna natin. Baka nawiwili kapag sinusuyo eh. Nag-aalala kasi talaga ako sa kanya eh. Alam mo yun, matanda na kasi siya. Saka baka makasama pa sa kalusugan niya yung palaging nagtatampo. Yun din naman ang iniisip ko. Kaso si mama naman yung walang pakialam. Palagi kasi siya nagsiselo sa'yo eh. Ang liit na bagay lang naman. Kapag kasama kita, ayaw niya kasi gusto niya siya lagi ang kasama ko. Pati nga mga bata, pinagseselusan niya na eh. Wala sa hulog si mama. Baka nga kasi dahil feeling niya wala nang nagmamahal sa kanya. Palagi ko naman pinapadama sa kanya. Palagi ko rin sinasabi. Bakit kapag sina kuya okay lang lahat tapos sa akin hindi? Gets ko naman na hindi siya naging ready na magkaroon ako ng asawa. Pero sana naman tanggapin na niya. Hindi naman kasi ako mawawala sa kanya eh. Intindihin mo na lang ha. Ikaw na lang ang humingi ng tawad sa kanya. Bukas kausapin mo na siya. Kawawa naman kasi talaga. Hayaan mo, hindi naman ako nagmamadali na matanggap niya agad. Basta ginagawa ko ang lahat para maging maayos kami. Balang araw, makikita niya rin yun. Sana nga, kasi ako yung nahihirapan. Parang gusto niya akong pumili sa inyong dalawa na dapat hindi namang ginagawa. Gusto ko rin naman na maayos na pamilya. Kaso sa sobrang matampuhin at selosa niya, mas madalas ko pa siyang suyuin kaysa sayo. Dahil sa sinabi ni Yang, humingi na lamang ng tawad si Aljon kung sakali man na may nasabi siyang nakasakit sa kalooban ng ina. Naging maayos ulit sila pero hindi pa rin naging maayos si Dolores sa kanyang manugang. Minsan pa ay inuunahan niya ito sa pagluluto dahil gusto ni Dolores na ang luto niya lang ang gugustuhin ng kanyang anak, katulad na lamang noong bata pa ito. Pati ang kanyang mga apo, gusto niyang sa kanya lang palagi ang atensyon. Kapag lumalapit sa kanilang ina, gumagawa siya ng eksena para sa kanya na lang tutuon hanggang sa isang gabi, habang sabay-sabay silang kumakain, nabanggit ni Yang ang tungkol sa kanyang pamilya. Oo nga pala, nakapag-file na ako ng leave para dyan. 3 days tayo sa Baguio, di ba? Bakit sasama pa kayo? Pamilya lang naman niyang ang pupunta doon. Kasi po ma, pamilya ko po sila. Asawa at mga anak ko po. Saka baka po magtaka ang pamilya ko kapag ako lang po mag-isa. Baka isipin pa nilang nagbubuhay dalaga naman po ako. Mamaya mapalapit pa ang loob ng mga bata sa mga kamag-anak mo. Wala naman pong problema dun, ma. Lolo't lola naman po nila makakasama ng mga bata. Tapos yung mga tito at tita nila, may mga close din sila mga pinsan. Aba, ano yan? Magiging masaya kayo nang wala ako. Di ba dapat tayo rin may mga banding? Meron naman tayo, ma. Halos araw-araw pa nga po eh. Ito minsan lang. Saka kapag umuwi si na kuya, di ba? Nagbabanding din tayo. Kung gusto niyo po, pwede naman po kayong sumama. Wala naman po yung problema sa pamilya ko. Parang ipinapakita nyo ngayon sa akin na doon kayo magiging masaya eh. Ano? Tapos ako, araw-araw ninyong nakakasama, hindi nyo man lang nakikitaan ng halaga. Nakakatampo yung mga ganyang ginagawa ninyo. Hindi nyo nalang kasi sabihin sa akin kung doon kayo mas masaya. Ma, malamang pamilya rin po namin yun. Dahil pamilya yun ang asawa ko eh. Kita mo na, may iba ka ng pamilya. Siguro, mama na rin ang tawag mo sa nanay niyang asawa mo. Kasi yun naman po ang dapat. Tapos hinahayaan yung mga apo ko na tawagin nilang lolo't lola yon. Dapat ako lang ang lola nila. Paano kung mas mapamahal ang mga bata doon, ha? Paano naman ako? Ito na naman tayo eh. Simpleng bagay na naman kung saan-saan na naman mapupunta. Tapos magtatampo na naman kayo sa akin na kesyo kung sino-sino ang inuuna ko. Minsan na nga lang to eh. Anong minsan dyan? 3 araw na kayo lang ang nagkakasama, tapos masasaya pa kayo. Kaya nga po sinasama kayo kung gusto nyo. Hindi na. Sige na, kayo na lang ang magpakasaya doon. Total, yun naman ang gusto ninyong pamilya, hindi ba? Sige na, kalimutan nyo na lang ako. Uuwi na ako. Hindi pa sila tapos kumain, pero umalis na rin kaagad si Dolores.
Hindi na siya pinigilan ng anak dahil baka kapag nagtuloy-tuloy ang usapan nila, magkakaroon na naman ng awayan. Dapat masaya lang ang magiging usapan nila dahil gusto ni Aljon na igala ang kanilang mga anak. Yun pa naman ang unang beses na makakapunta ng Baguio ang mga bata. Nang matapos na silang kumain, nasa kusina lang ang mag-asawa. Tinutulungan ni Aljon si Yang na magligpit. Mahal, huwag na lang kaya tayong sumama. Sabihin ko na lang kay mama na may gagawin kasi tayo. Hindi na, nakapagpaalam na ako sa trabaho eh. Kayo na lang ng mama mo ang lumabas. Isama mo mga bata. Ayoko, anong gagawin ko? Iiwan kita? Hindi na. Nagsabi na tayo kay mama na pupunta tayo. Naghihintay sila sa atin tapos yung mga kapatid mo alam nila na makakasama tayo. Paano naman si mama mo? Tumuloy man tayo o hindi, magtatampo pa rin yun. Lalo na lahat ng bagay nakikitaan niya ng tampo. Noong nakaraan nga lang na sinubukan kita ng pagkain, nagselos na siya. Gusto ko rin muna makahinga sa katoksikan niya. Mamaya kasi magalit na naman yun. Alam mo naman yun, kahit na matagal nang nangyari, naku talagang ibabalik niya pa rin ang topic. Ang hirap kasi sa totoo lang eh. Napapagod din ako manuyo. Sana naman malaman ni mama sa sarili niya na hindi na maganda yung inaasa niya. Ano ba naman yun, di ba? Pati yung pamilya mo pagseselosan niya pa. Hindi nga ako nagkaroon ng selosang asawa. Meron naman akong selosang ina. Nakakapagod. Nakakaubos. Stress na ako sa work, stress pa ako sa kanya. Pinagpilitan ni Aljon na tutuloy sila sa plano. Walang magbabago kahit na hindi pa siya pansinin ng kanyang ina. Hanggang sa sumapit nga ang araw na yun, hindi pa rin nagpaparamdam si Dolores. Ayos ka lang ba? Tara na, alis na tayo. Sure ka ba na hindi mo muna pupuntahan si mama? Okay lang siya, saka may pinagbabantay ako sa kanya. Magsasabi naman sa akin si Lloyd kapag may problema eh. Huwag ka nang mag-alala ha. Dapat maging masaya ka ngayon. Magbabakasyon tayo kasama ang pamilya mo. Maigagala natin ang mga bata. Gusto ko na wala kang ibang stress, okay? Huwag mo na lang munang isipin si mama, ha? Kahit na nahihirapan si Yang na huwag isipin ang biyanan, pinapaalala naman sa kanya ng asawa ang dahilan kung bakit sila gagala. Nawala na rin naman ang alinlangan ni Yang matapos na makita ang kanyang pamilya. Ang mga kapatid at kanyang mga pamangkin. Naging masaya sila, pati ang mga bata ay talagang tuwang-tuwa. May mga kulitan, tuksuhan at mga seryosong usapan tungkol sa pamilya at buhay may asawa. Naitanong din kay Aljon ang kanyang ina at kung bakit niya hindi ito sinama. Nagsinungaling na lamang siya at sinabi na hindi mahilig sa mga gala ang kanyang ina dahil mas gugustuhin pa nitong magpahinga na lang sa bahay. Alam ni Aljon na kung sakali mang kasama ang kanyang ina, panigurado na hindi rin sila magiging masaya. Dahil gugustuhin lang ni Dolores na sa kanya ang atensyon ng anak at dapat pabayaan niya ang kanyang asawa. Pangalawang gabi nila sa tinutuluyan nilang bahay sa Baguio, ginising ng panganay nilang anak si Yang at nagpapasama ito na magbanyo. Nang pabalik na sila sa kwarto, napainda si Yang ng sakit para bang may naapakan siyang matalim na bagay. Patingkayad siyang naglakad papunta sa kwarto at doon niya lang tiningnan kung ano ang natapakan niya. Mahal, gumising ka nga saglit. Ano nangyari? Pwede bang patanggal tong bubog sa paa ko? Maliit lang eh, pero ang sakit kapag inaapak ko. Hindi ko kasi matanggal. Sandali, tutukan mo na ilaw. Saan ka ba nabubog? Ang sabi ko naman sa'yo magsuot ka ng tsinelas kapag lalabas ka, di ba? Ang hirap tanggalin. May tsani ka ba dyan? Yung may dulo sana para matanggal natin. O kaya nail cutter. Hirap na hirap si Aljon tanggalin ang maliit na bubog sa paa ng kanyang asawa. Inabot sila ng ilang oras bago yun natanggal. Kinabukasan, maagang nagising si Aljon para linisan ang daan kung saan nabubog ang kanyang asawa. Pero pagtayo pa lang ni Yang, nakaramdam na naman siya ng sakit sa kanyang talampakan.
Aw, meron pa rin talaga. Parang maliit lang eh. Ay, ang sakit. Ano ba naman yan? Tara na sa ospital para maipatanggal natin yan. Baka naman may nabasag na salamin tapos yung maliliit na bubog yun ang hindi nalinis. Tara na, baka maging delikado pa yan. Bago sila magpatuloy sa susunod nilang gagalaan, nagpunta ang dalawa sa ospital. Maraming nakuhang bubog sa talampakan ni Yang. Maliliit, kaya hindi masyadong nakikita. Ilang oras pa ang hinintay nila bago sila lumabas. Dahil hindi masyadong makalakad si Yang, hindi sila masyadong gumala. Madalas na nakaupo lang siya. Kaya yung dalawang bata kasama ng mga lolo't lola nila. Okay ka lang ba talaga? Gusto mo bang magpahinga na lang muna? Huwag na kaya tayong gumala. Kumikirot kasi. Baka dahil sa pagtanggal kanina ng mga bubog. Ang sakit eh. Hindi ko alam kung may naiwan pa ba dahil kapag umaapak ako may bumabaon pa. Ang sabi, nalinis naman na. Patingin nga ako. Nang silipin ni Aljon ang talampakan ng asawa, napansin niya na may mga bubog ulit. Maliliit nga lang ito at hindi napapansin. Dahil sa nangyari, bumalik sila sa ospital. Nangangamba si Aljon na baka magkaroon ng impeksyon ng asawa dahil nga sa bubog, lalo na kapag nagtagal ito. Nang masigurado na malinis na nga ang talampakan ni Yang, bumalik na rin sila sa bahay na tinutuluyan nila. Hinayaan na lamang nila ang mga bata na kasama ang pamilya ni Yang. Nang bilang na lang din ang oras, nakaramdam naman ng mas malalang sakit si Yang. Mahal! Mahal, ano nangyari sa'yo? Parang nahihiwa ang talampakan ko. Sobrang sakit. Patingin nga ako. Bakit malaking bubog naman tong lumalabas sa paa mo? Sandali, kukuha ko ng alkohol. May napakan ka ba ulit? Hindi pa naman ako tumatayo. Sobrang sakit. Naiyak na lamang si Yang matapos nahugutin ng kanyang asawa ang bubog. Dalawa yun, malaki at sa magkabila niya pang paa. Awang-awa naman si Aljon, lalo pat nakikita niyang hirap na hirap ang kanyang asawa. Nang makabalik na ang pamilya ni Yang, sinabi ni Aljon ang nangyari, kaya pinag-iingat nila ang lahat na tingnan ang dinaraanan nila. Dahil hindi alam kung saan ba galing ang bubog. Ang sabi naman ng may-ari ng bahay, wala naman daw nabasag doon at bago sila patuloyin ay sinigurado nilang malinis at ligtas ang lugar. Ang nakapagtataka talaga ay kung paanong malaking bubog na ang nakita sa talampakan ni Yang. Kung sa ospital pa lang, nakita na nilang wala na ang maliliit na bubog. Hanggang sa makauwi sila sa kanilang bahay, walang nagbago kay Yang. Malaking epekto nun sa kanya dahil hindi na siya makakilos pa sa bahay nila. Hindi niya maasikaso ang mga bata at ang kanyang asawa. Doon na muling umiksena si Dolores. Diba? Ang sabi ko naman sa'yo, nak. Hindi mo talaga kaya nang wala ako. Mabuti na lang malapit lang ang bahay ko, kaya makakapunta ako rito. Tara na, kumain na tayo. Kain ka na, mahal, para lumakas ka. Sa susunod, ipapacheck up ulit kita, ha? Nag-aalala talaga ako dyan sa paa mo eh. Parang may kusang lumalabas na bubog kahit na hindi ka naman nakakaapak. Bakit siya lang ang nilagyan mo ng pagkain sa plato? May sakit kasi ang asawa ko, ma. Saka mas malapit naman po ang sandukan sa harapan nyo eh. Mga bata nga po sila ang sumasandok ng pagkain nila. Kaya naman din niyang siyang na magsandok. Paan naman niya ang baldado, hindi ang kamay niya. Hindi ako kakain hanggat hindi mo ako sinasandukan. Sige na, mahal. Para wala ng gulo. Sumunod na lamang si Aljon. Pagod na siya sa trabaho, dagdag pa na nag-aalala siya sa kalagayan ng kanyang asawa. Kung makikisali pa si Dolores, baka mabaliw na siya sa dami ng iniisip. Isa pa,
Wala rin siyang ibang maaasahan sa pamilya niya maliban sa ina. Walang mag-aasikaso sa mga bata, wala ring tutulong sa kanyang asawa. Kaya para hindi na magkaroon ng gulo, susunod na lang siya sa utos ng ina. Ilang linggo pa ang lumipas, walang nangyayari sa kalagayan ni Yang. Nanghihina na rin siya, nangangayayat, para bang gusto na niyang sumuko kung hindi niya lang din nagiging lakas ang mga anak niya at ang asawa. Isang umaga, maagang nagising ang mag-asawa dahil sa sakit na nararamdaman niya. Ayoko na. Ang sakit talaga. May malaking bubog na naman. Ano ba to? Bakit naman ganito? Hindi kaya may gumagawa na ng masama sa'yo? Ganito yung mga kulam o barang, di ba? Hindi ko alam. Basta, sobrang sakit. Sandali nga lang. Magtatanong ako mamaya kay mama kung saan pwede magpatingin na albularyo kapag ganito. Sinabihan lang ni Dolores ang anak na huwag silang magpapaniwala sa mga kulam at barang. At ang albularyo daw ay hindi naman tunay na manggagamot. Baka raw gaba na ang nararanasan ni Yang dahil sa pagiging sakim niya sa pagmamahal ni Aljon at ng mga bata. Ayaw na lang makipagtalo ni Aljon kaya hinayaan na lang niya ang ina. Sa iba na lang siya nagtanong at kung may kakilala silang albularyo na pwede nilang lapitan. Isang hapon, maagang umuwi si Aljon. Hindi pala siya pumasok sa trabaho ng araw na yon dahil may dinayo siyang albularyo. Kinausap niya yon at pinapabalik siya sa susunod na Martes. Hindi na muna niya sinabi sa ina. Ang tanging may alam lang ay ang kanyang asawa. Ilang araw pa ang lumipas, nagiging mataas na lalo ang tingin ni Dolores sa kanyang sarili dahil pakiramdam niya ay siya na ang mas mahal ng lahat, na hindi na nila kaya pang mabuhay nang wala siya. Isang gabi, habang kumakain sila, todo ang asikaso ni Aljon sa kanyang asawa. Siya mismo ang humahawak ng baso kapag iinom ito. Siya rin ang pumipilit sa kanyang asawa na kumain. O sige, last na to kung hindi mo na talaga mauubos. Para lang makainom ka ng gamot. Nilalagnat ka oh. Ayoko na. Hindi ko na maubos itong habibig ko. Last na talaga to. Sige na mahal. Tignan mo, nangangayayat ka na. Hindi ka na kasi kumakain eh. Bakit puro na lang asawa mo ang inaasikaso mo? Para namang hindi mo ako nakikita rito sa bahay oh. Napapagod din naman ako. Tapos ang palagi ko nalang naririnig kung kumusta ang asawa mo. Siya na lang palagi. Ma, intindihin niyo naman po ang kalagayan ng asawa ko. Hindi niyo po ba nakikita na bumagsak na ang katawan niya? Ni hindi siya makalakad. Tapos kahit anong oras sumasakit ang paa niya. Hindi siya nakakapagpahinga na maayos. Tingin mo ba ako nakakapagpahinga ng maayos, ha? Hindi ko alam bakit gayan ka dyan sa babae na yan. Wala na nga yung naitutulong sa pamilya niyo eh. Tapos kung alagaan mo yan, akala mo talagang malaki ang ambag sa buhay niyo. Gusto ko na matulog. Please lang. Pigil na ang inis na nararamdaman ni Aljon. Hindi siya makapagsalita dahil baka makadagdag pa sa iisipin ng kanyang asawa. Kaya ayaw niya ng gulo sa loob ng bahay nila dahil siyang lang ang maaapektuhan. Kaya nang makatulog na ang asawa, lumabas si Aljon para kausapin ang kanyang ina. Sa akin ka pa ngayon maiinis, ha? Nagsasabi lang naman ako ng totoo, ah. Palibasa nagiging sunod-sunuran ka dyan sa babae mo na hindi ko naman alam kung ano bang nakita mo sa kanya para maging ganyan ka. Ma, nakikisuyo lang naman ako sa'yo. Huwag mo naman dagdagan ng stress ng asawa ko. Huwag ka naman makipagkumpetensya sa kanya. Tignan mo, pinagsasabihan ka tapos mamaya niyan magtatampo ka na. Gusto mo susuyuin ka pa. Pagod na ako sa lahat, ma. Utang na loob naman, matuto naman po kayo makisama. Pati ba naman pag-aalaga ako sa asawa ko na dapat ginagawa ko pag seselosan nyo pa? Ano po bang gusto nyo? Hayaan ko na lang ang asawa ko? Bakit nagagalit ka sa akin? Talagang kakampihan mo pa ang asawa mo? Ano ba? Intindihin mo naman yung sinasabi ko. Naiinis na ako eh. Sa susunod na linggo, lilipat na talaga kami ng bahay.
Tingin mo ba, kaya ng pamilya mo na wala ako? Sino mag-aasikaso sa mga bata, ha? Hindi naman kaya ng asawa mo. Sarili nga niya hindi niya maasikaso. Pwede naman akong kumuha ng kasambahay. Di naman mahirap yun dahil magbabayad naman ako. Kaya naman ng mga bata ang sarili nila. Di naman yan mga sanggol na talagang alagain Tinuruan na namin sila na asikasuhin ang sarili nila. Basta may pagkain sila, ayos na yun. O kaya naman yung gawin ng kasambahay na kukunin ko Para at least mas payapa ang buhay namin. Mas makakapagpahinga na maayos ang asawa ko. Hindi yung pati pagpapainom ko sa kanya ng gamot inaalala niya dahil baka magtampo ka. Ano ba naman yun? Simpleng bagay para sa asawa ko, kailangan ka pang pumasok sa eksena. Siguro, yan ang sinabi sa'yo ng asawa mo, Mas mahalaga talaga sa'yo ang opinyon niya kaysa opinyon ko. Walang sinabi ang asawa ko dahil hindi niya alam tong desisyon ko to. Ako mismo nag-isip nito para to sa pamilya ko. Baka kapag malayo na kami at hindi mo na ako nakakausap, baka dun mo mapagtanto na hindi tama yung pag-uugali mo. Tingin mo ba tama din yung lalayo ka sa akin? Ma, ilang taon na kami nagtitiis ng asawa ko dyan sa pagiging selosa at matampuhin mo. Parang ayaw mo na nga rin akong kausapin ng asawa ko Hindi mo ako pag-aari, ma. Anak mo ko, naiintindihan ko po yun. Pero hindi ibig sabihin nun na ikaw na may hawak ng buhay ko. Huwag kang magtampo, huwag kang magselos kapag minamahal ko ang asawa ko. Dapat nga po matuwa ka pa dahil napalaki mo ako na maayos Yun lang po ang sasabihin ko. Hindi na naghintay pa ng sagot mula sa kanyang ina si Aljon dahil alam niyang magpapaawa lang ito o di kaya'y kukonsensyahin siya dahil mahal niya ang asawa niya kaysa sa kanyang ina. Hindi pa rin kasi nawawala ang inis ni Dolores dahil kahit na wala nang naitutulong sa pamilya siyang, mahal siya ng lahat. Kahit ang mga bata na sa tuwing uuwi ng bahay, palaging hinahanap ang kanilang ina. Inaasikaso rin at tinutulungan. Ang mga ganoong klase ng atensyon ang ikinaseselos niya, na ang gusto niya sa kanya lang mapupunta ang lahat. Nang sumapit na ang araw ng Martes, maagang umalis ang mag-asawa. Wala ang mga bata dahil nasa paaralan. Hindi rin alam ni Dolores na aalis sila. Basta nakasarado lang ang pinto ng kanilang bahay. Sigurado ka ba rito, mahal? Parang nakakatakot yung lugar niya. Oo, sigurado na ako. Kailangan mo to, ha? Kasi sa totoo lang, nagtataka talaga ako dyan sa bubog na lumalabas sa katawan mo Sa totoo lang, hindi yan normal. Nakausap ko na rin naman siya. Kaya tiwala lang ha, para gumaling at umayos ka na. Hindi sanay siyang na lumapit sa albularyo. Ito ang unang beses na ginawa niya ito dahil mapilit din ang kanyang asawa. Habang isinasagawa ng albularyo ang orasyon, nakakaramdam ng sobrang sakit sa kanyang paasiyang. Napapasigaw siya at halos mapatid na ang kanyang hininga. Nakakapit lang siya sa asawa niyang pinipilit siyang pakalmahin. Habang nag-oorasyon ang albularyo, kitang-kita nila kung paanong kusang malaglag mula sa paa niyang ang mga bubog. Mula sa maliliit hanggang sa palaki ng palaki. Awang-awa si Aljon sa nakikita niyang kalagayan ng asawa. Pero kailangan itong tiisin niyang para maging maayos siya. May katagalan din ang nangyaring paggamot sa kanya ng albularyo. Kasabay na tumigil ang orasyon sa pagtigil din ng paglaglag ng mga bubog. Sakit! Kunting tiis na lang, mahal ha. Kaya mo yan. Para gumaling ka na. Tinapalan ng dahon ang talampakan niyang at doon sinabi ng albularyo na tapos na. Pero may mga kailangan pa silang gawin sa mga susunod na araw. Katulad na lamang ng pag-aalay. Tinanda ang lahat yon ni Aljon. Sinabi rin sa kanya ng albularyo na namatay na ang mambabarang na gumawa ng ritual kay Yang. Paano naman po yung nagpabarang sa asawa ko? Malalaman po ba natin? Ang sagot sa kanya ng albularyo ay pwede pa rin nilang malaman base sa magiging reaksyon ng katawan ng nagpabarang. Maaaring makakaranas ito ng katulad na sakit. Maaaring hindi gaanong apektado pero meron pa ring epekto.
Hindi rin kasi sigurado ng albularyo kung ano ang naging kasunduan nila ng mambabarang. Nang makauwi sa bahay ang mag-asawa, nakaabang si Dolores sa labas. Nakikipag-usap lang ito sa kapitbahay na mukhang seryoso rin. Nang makita niya ang dalawa, saka siya pumasok sa loob. Saan na naman ba kayo nagpunta? Siguro nag-date kayo nang hindi ko man lang alam, ano? Talagang tinutodo mo yung pagbibigay ng atensyon mo sa asawa mo? Tapos kapag ako ang nanghihingi ng atensyon, halos ipagmakaawa ako pa. May pinuntahan kaming importante, ma. Hindi kami basta lang lumabas. Pinagamot ko siyang. Galing kayong ospital? Sa albularyo. Ano? Bakit nagpunta pa kayo sa albularyo? Ma, kailangan ng asawa kong gumaling. At tama nga kami, may bumarang sa kanya. Namatay naman na yung mambabarang. Pero yung nagpagawa ng ritual, hindi pa namin alam kung anong mangyayari sa kanya. Pero sigurado kami na magbabayad din siya sa ginawa niya. Demonyo siya para gawin to sa asawa ko. Sana maranasan niya rin yung sakit. Hindi na nakakibupa si Dolores dahil kanina lang nabalitaan niya ang biglaang pagkamatay ng kakilala niya. At iyon ang mambabarang na inutusan niya para gawa ng ritual siyang. Hindi naman niya alam na malalaman ni Aljon ang tungkol sa ganong bagay dahil hindi naman naniniwala ang kanyang anak sa mga albularyo, mangkukulam o mga tao na lumalapit sa kadiliman. Kaya mas lalo siyang nakaramdam ng inis kay Yang. Iniisip niya na baka si Yang ang dahilan kaya yun ginawa ng kanyang anak. Naiinis siya dahil namatay na ang kakilala niya at ibig sabihin lang nun ay gagaling na si Yang. Nang araw din na yun, bago umuwi si Dolores, muntika na siyang matumba. Mabuti na lang ay nasalo siya ng kanyang anak. Ayos ka lang ba, ma? May naapakan ata ako, ang talim. Ang sakit. Kawawalis ko lang, wala naman ako nakikitang iba. Tingin nga ng paa niyo. Wala naman po Wala rin naman kayong sugat. Sinubukan ni Dolores tumayo pero kada hakbang niya ay may masakit sa kanyang paa. Para bang may nakabaon pero hindi nakikita. Kaya ang iniisip niya ay dulot na rin ng kanyang katandaan. Pero nang manggaling sila sa ospital, wala namang nakita. Wala namang problema ang buto niya sa paa. Dahil hirap na siyang maglakad, nagpasya muna si Aljon na sa bahay na lamang muna nila titira ang ina. Pero ayaw ni Dolores na maging baldado kaya pinipilit niya ang sarili. Habang tumatagal na hindi siya nakakalakad, si Yang naman ay gumagaling. May sugat pa rin sa paa si Yang, pero kahit na paano ay nakakalakad na siya. Nagagawa na ulit niyang asikasuhin ang pamilya niya. Isang hapon, nasa sala silang lahat nang umuwi si Aljon. May dala itong gamot para sa ina at sa asawa. Pinalitan niya rin ang gasa na nasa paa ni Yang. Siya mismo ang naglinis at pansin niyang gumagaling na ito. Wala na ring bakas na may naiwan pang bubog. Kapag sa asawa mo, inaalala mo ang paa niya. Kaya naman niya maglakad. Tapos ako, wala man lang pag-aalala. Bibilhan mo lang ako ng gamot? Wala naman pong sugat ang paa niyo, ma. Okay naman po kayo Ang problema lang po kapag naglalakad kamo kayo parang may tumutusok sa paa niyo. Ang asawa ko po may sugat siya na dapat linisin at gamutin. Dapat alagaan mo rin ako. Unahin mo ako. Kahit na nagtatampo si Dolores, hindi siya pinansin ng anak. Nang matapos na niyang asikasuhin ng asawa, inalalaya na niya ito papasok sa kwarto. Nais pa sana ni Yang na magluto pero si Aljon na ang nagpresenta. Matapos nito, inalalaya naman niya ang ina papasok sa kwarto nito. Anak, samahan mo ko. Hindi ako makatulog dahil ang sama ng pakiramdam ko. Paiinumin na lang kita ng gamot, ma. Pwede mo naman akong tawagan mamaya kapag kailangan mo ng tulong Sus, uunahin mo lang ang asawa mo Sa kanya ka lang nag-aalala. Parehas po ako nag-aalala sa inyo. Pero may isang bagay lang po ako napagtanto, ma. Ang sabi ng albularyo, pwedeng maranasan ng taong nagpabarang sa asawa ko ang parehong sakit.
Ang ibig bang sabihin nun, ikaw ang gumawa? Ha? Hindi ko yun gagawin, ano? Ano naman yung alam ko sa mga kulam at barang na ganyan? Baka sinungaling yung albularyo. Napansin ko lang kasi, di ba kaibigan nyo yung namatay noong nakaraan? Yung inaasar nila noon na alagad ng kadiliman? Namatay siya nung araw na nagpa-albularyo kami. Tapos kasunod nun, sumakit na rin ang paa mo. Ewan ko, ha? Matandaan na yon, kaya mamamatay na talaga yon. Huwag mo kong idamay sa mga ganyan-ganyan. Wala akong alam dyan. Sana nga po, ma. Kasi hindi ko na po alam ang magiging tingin ko sa inyo sa oras na malaman kung kayo ang dahilan ng paghihirap ng asawa ko. At hindi ko po alam kung anong mangyayari sa inyo kapag pinagpatuloy nyo pa rin yung ugali nyong ganyan. Mahal ko po kayo dahil kayo ang ina ko. Huwag na lang sana umabot sa puntong kasusuklaman ko kayo ng sobra dahil sa pag-uugali nyo. Ramdam ni Dolores na may galit na talaga ang kanyang anak. Pero sa halip na isipin na dahil sa kanya yun, siyang pa rin ang sinisisi niya kung bakit nababawasan ang pagmamahal ng kanyang anak. Sa paglipas ng mga buwan, tuluyang gumaling siyang, habang hindi na talaga nakakalakad pa si Dolores. Ang manugang na lamang niya ang nag-aasikaso sa kanya. Ma, kain na po kayo. Hindi ba sasabay sa akin ang mga apo ko? Kumain na po sila eh. Bakit hinahayaan mo kumain sila lang hindi ako kasabay? Ano? Ikaw ang sinabayan ng mga apo ko, ha? Talagang papansin ka, ano? May sakit na nga ako. Gusto mo pang ipadama sa akin na hindi na ako mahalaga sa buhay ng mga apo ko? Hindi naman po sa ganon, Ma. Kanina pa po kumain ng mga bata. Hindi ko rin po sila nakasabay dahil nagluluto po ako noon. Ngayon pa lang din po ako kakain. Inuna ko lang po kayong dalhan. Ayoko. Hindi ako kakain hanggang hindi ako sinasabayan ng mga apo ko. Ilalapag ko na lang po to sa lamesa kung sakali po na magutom kayo. Talagang hahayaan mo akong magutom, ha? Sasabihin ko to sa anak ko. Noong ikaw ang may sakit, hindi naman kita pinapabayaan, di ba? Hindi rin naman po kita pinapabayaan, Ma. Ito nga po, nagdala po ako ng pagkain nyo. Tapos humahanap ako ng paraan paano kayo gagaling. Kung pinapabayaan ko kayo, wala po ako rito. Wala po akong bitbit na pagkain nyo. Sana po hinayaan ko na lang kayong gumapang palabas ng kwarto para lang maghanap ng makakain nyo. Pero hindi naman po, di ba? Hindi lang po kayo nasabayan ng mga bata, nagtatampo na kayo. Hindi ko po palaging nakakasabay kumain ng pamilya ko. Minsan ako lang mag-isa. Minsan kami lang ng mga bata dahil maagang pumapasok si Aljon. Kapag gabi, uuwi ang asawa ko, tulog na ang mga bata. Tapos na rin akong kumain, kaya si Aljon na lang ang kakain. Pero wala naman pong issue sa amin. Magkaiba kasi tayo. Mapagmahal kasi ako sa pamilya ko. Kaya gusto kong palagi namin nararamdaman na mahal namin ang isa't isa. Siguro, hindi gano'n ang mga magulang mo sa'yo. Noong wala pa po kaming mga asawa, ganyan po si Mama. Pero ngayon po na may mga pamilya na kami, bibihira na lang po yung mangyari. Pero wala pong narinig si Aljon sa mga magulang ko na nagtatampo sila dahil madalas na kami ang magkasama. Kasi po, naiintindihan nila na may asawa na ako. Yun po sana ang maintindihan nyo. May sariling pamilya na po ang anak nyo. Alam mo, walang kwenta yung mga pinagsasabi mo kaya lumabas ka na. May kwenta po to, Ma. Kasi pati ako naaawa na sa asawa ko sa tuwing nahahati siya sa ating dalawa. Na hindi naman po dapat, di ba? Kasi po ako ang asawa, kayo ang ina. Ma, mas matanda po kayo sa amin. Mas may alam kayo sa buhay. Nirerespeto ko po yung pinagdaanan ninyo. Pero sana po, maging malawak naman po kayo sa pag-unawa. Kasi po, sa ginagawa niyong yan, sa halip na mas mapamahal sa inyo ang anak niyo, inilalayo niyo siya ng tuluyan. Lumabas na rin siyang matapos niya yung sabihin. Pero mukhang walang pakialam si Dolores. Sa tuwing nakikita niya ang kanyang anak, palagi siyang nagpapaawa. Palagi siyang nagtatampo at nagseselos. Hanggang sa tuluyan na siyang hindi pinansin ng anak. Narinig na lang niyang nag-uusap ang mag-asawa at sinabi ni Aljon na kukunin na ng panganay nilang kapatid ang ina at sila na ang mag-aalaga sa kanya. Sobrang sama ng loob ni Dolores kaya hindi niya pinansin ang anak.
Halos ayaw na rin niyang kumain dahil hindi na tulad ng dati si Aljon. Pagod na itong manuyo at magpaliwanag. Gusto na lamang nitong magkaroon ng tahimik at payapang pamilya. Walang awayan, walang lason sa samahan. Nang isang gabi, pumasok sa loob ng kwarto ng ina si Aljon. Sa susunod na araw pupunta na rito si kuya, kaya dapat makaimpake na ako. 2 araw lang sila rito. Nagpabili na ako ng maleta para doon na lang ilalagay lahat ng gamit mo. Hindi ka man lang ba naaawa sa akin? Ha? Tingnan mo nga. Hindi na ako makalakad. Nangangayayat na ako. Bakit noon naman? Yung asawa mo todo ka mag-alala. Kapag sa akin wala na talaga ano? Ina pa ba ang turing mo sa akin? Ina pa rin naman po, pero yun ang napag-usapan namin ni kuya. Diba nurse naman ang asawa niya? Kahit na paano mas alam nilang alagaan ka. Kasi wala talagang makita dyan sa sakit nyo eh. Yung mga doktor wala, pero yung albularyo meron. Ano, siguro ipinakulam na ako ng asawa mo dahil nagsiselos na siya. Dahil nakikita mo nang mas mahalaga ako kesa sa kanya. Kaya gusto na niya ako mawala ano. Masaya na sana siya sa nangyayari sa akin. Nagtagumpay na siya dahil aalis na ako. Pinapalayas mo na ako. Walang kinalaman ng asawa ko, ma. Ikaw ang may gawa niyan sa sarili mo. Alam niyo po kung gaano kasakit sa akin nung nalaman kong kayo may kagagawan kung bakit naging ganun ang asawa ko. Nung una ayoko pa maniwala eh. Kasi iniisip ko na baka kahit na paano may awa pa rin kay sa asawa ko. Sa ina ng mga apo nyo. Pero sagad na po pala yung kasamaan nyo. Para na rin kayong sumamba sa demonyo. Huwag nyo na itanggi, ma. Alam ko na po. Kaya nga po hindi kayo gumagaling, di ba? Kasi permanente na yan. Katulad ng permanenteng pagkamatay nung nilapitan yung mambabarang. Paano? Siya naman kasi ang may kasalanan. Tignan mo. Sumama na ang tingin mo sa akin. Tapos sa asawa mo, manghang-mangha ka. Ibig sabihin, permanente na akong hindi makakalakad, ha? Walang kinalaman ng asawa ko, ma. Ikaw ang may problema sa sarili mo. Kalaban mo mismo ang sarili mo. Ginagamit mo lang ang asawa ko para may masisi ka. Ma, tama naman na itong pagmamatigas nyo. Kasi lalo nyo lang pinapakita sa akin na wag na talaga kayong mahalin eh. Kaya nakiusap na ako kay kuya kaysa naman abandonahin kita. Ayaw na kitang makita. Hindi ko na matiis na inaalagaan ng asawa ko ang taong wala namang pagmamahal sa kanya. Ayokong pahirapan ng asawa kong gawin ng lahat para lang tanggapin siya. Akong dapat pakisamahan ng asawa ko, hindi po kayo, ma. Mahal niyo siya o hindi, wala siyang dapat patunayan sa inyo. Dahil ako ang asawa niya. Mas kilala ko siya higit kanino man. Wala akong pakialam kung nagtatampo kayo o nagsiselos. Basta ako, ipaglalaban ko ang pamilya ko. Di ko kayo kakampi, ma. Dahil nung kinalaban niyo ang asawa ko, ibig sabihin lang nun kalaban mo na rin ako. Wala kang pagmamahal sa akin. Dahil mahal mo lang ang sarili mo. Bakit hindi mo muna ako intindihin? Hindi ka ba naaawa na hindi na ako makakalakad? Talaga bang wala nang pagmamahal sa akin ang bunso kong anak? Meron pang katiting, ma. Kaya nga hinayaan ko na si kuya na mag-alaga sa'yo eh. Masama talaga ang loob ko. Kasi kahit nasabi ko na lahat, hindi mo pa rin ako maintindihan. Hindi ka na nga siguro magbabago, no? Kaya tama lang ang desisyon kong humiwalay at lumayo ka na sa amin. At huwag niyo na puntang kainauliting ipabarang ang asawa ko. Kung ayaw niyong habang buhay kitang kamuhian. Natuluyan kong kalimutan na ikaw ang ina ko. Dahil wala akong inang sumasamba sa demonyo. Hindi na nakakibo pa si Dolores. Yun ang unang beses na nakita niya ang kanyang anak na ganon magsalita. Ramdam na ramdam niyang wala na talagang pag-asa pang maging maayos sila ni Aljon. Habang nasa bahay siya ng kanyang anak, hindi siya pinapansin. Ni hindi na siya kinakausap o kinikibo. Pero siyang, inaasikaso pa rin siya. Ang manugang niya rin ang nag-impake ng mga damit niya dahil galit pa rin si Aljon. Ma, okay na po tong mga gamit nyo. Bale, itong mga nakalabas po yung gagamitin nyo rito habang hindi pa kayo umaalis ni Kuya. Gusto niyo na talaga ako umalis, ano? Yun na po ang desisyon ng asawa ko. Kinontra ko naman po siya eh, pero siya pa rin ang nasunod.
Baka po kapag nandito na yung panganay niyong anak, mapag-usapan niyo po ng maayos. Ikaw, hindi ka pa nagagalit sa akin? Bakit naman po ako magagalit? Wala na po sa akin yung mga nangyari. Ayoko po ng stress. Nasa inyo pa rin naman po kung anong iisipin niyo sa nangyayari. Sa ugali ko, sa mga sinabi ko, sa pagiging selosa ko. Dahil sa'yo ako galit. Kasasabi ko nga lang po na wala na sa akin yun. Sa ugali niyo pong pagiging selosa, yun lang po talaga. Pero iniisip ko na lang din po na baka kaya ganyan kayo kasi nga lahat na ng mga anak niyo may pamilya na. Napag-iiwanan na kayo. Pero ako po, naniniwala pa rin naman po ako na mababago niyo pa yun. Siguro, nandoon pa kayo sa punto ng buhay niyo na hindi niyo tinatanggap. Kasi nga po, hindi kayo makapaniwala. Pero kung magkakaroon po kayo ng pagkakataon na isipin yun, baka doon niyo po mapagtanto na may mali po talaga kayong gawa. Hindi na kumibo pa si Dolores. Inalala niya ang mga sinabi sa kanya ni Yang at doon niya unti-unting napagtanto sa kanyang sarili ang sinabi rin ni Aljon. Nasobrahan siya sa pagmamahal sa anak kaya hindi niya naihanda ang kanyang sarili na darating ang araw na mawawala rin ito sa kanyang piling para bumuo ng sariling pamilya. Hindi niya nakita kung gaano rin kaswerte si Aljon dahil mabuting asawa si Yang. Kaso, huli na ang lahat dahil mukhang galit na talaga sa kanya ang anak. Nang dumating na ang panganay niyang anak, handa na si Dolores na sumama pero gusto niyang makausap ang kanyang anak. Si Yang ang unang pumasok sa kwarto niya para mag-abot ng pagkain. Anak, pwede ba kita makausap? Gusto ko sanang makita si Aljon. Andyan ba siya? Ay, opo ma. Wait lang ha, lapag ko lang to. Tatawagin ko po siya. Nang tawagin ni Yang ang kanyang asawa, sinamahan niya ito sa loob ng kwarto kung nasaan si Dolores. Mga anak, pasensya na kayo sa akin ha. Sorry Aljon kung dumagdag pa ako sa problema mo. Sorry din Yang kung isa pa ako sa iniisip mo. Pasensya na kayo sa ugali ko. Tama nga kayo na palaging sarili ko na lang ang iniisip ko. Huwag kayo mag-alala. Hindi ko ito sinasabi para hindi ako umalis. Sasama pa rin naman ako sa kuya mo, Aljon. Sinasabi ko lang ito dahil ayokong umalis na may sama kayo ng loob sa akin. Gusto ko pa rin kayong makasama paminsan-minsan. Sa ngayon, tama nga na bigyan muna natin ng panahon ang isa't isa para maghilom din yung sugat na dala ko sa inyong mag-asawa. Patawarin ninyo ako, mga anak ko. Para sa akin, ma, gusto ko po na makita kayong nasa maayos, lalo na po sa ugali nyo. Hindi nyo na po kailangan magselos dahil kahit hindi po namin na ipapahalata masyado, mahalaga ka po. Mahal ka po namin. Mahal ka po ng mga apo mo. Ay, salamat talaga sa iyo, anak ko. Alam ko namang mabuti kang asawa at ina. Kaya natutuwa ako at masaya ako na ikaw ang nakatuluyan ng anak ko. Aljon, hayaan mo. Hindi man sa ngayon, pero maghihintay ako ng kapatawaran mo. Totoo ito. Dahil mahal na mahal ko kayo. Sobra. Hindi na nakapagsalita si Aljon. Niyakap na lamang niya ang kanyang ina at iyon na ang isang paraan para sabihin niyang pinapatawad na niya ito at mahal na mahal niya. Bago sumama si Dolores sa kanyang anak, nagkaroon muna sila ng masayang salo-salo. May mga tawanan at masaya lang. Doon niya naramdaman na hindi naman pala niya kailangang ipagsiksikan ang sarili niya sa atensyon dahil kahit na nasa iba nakatuon ang mga anak niya, may nararapat na atensyon na para sa kanya. Doon niya nakita ang tunay na ibig sabihin ng masaya. Sumama si Dolores sa panganay niyang anak at paminsan-minsan ay dinadalaw siya ni na Aljon kasama ang mga bata.
Hindi na kasi nakalakad pang muli si Dolores. Ganun pa rin ang nararamdaman niya sa tuwing maglalakad siya. Kaya tinanggap na lamang niya yon bilang kabayaran sa kasalanan na sinimulan niya. Sa mga taon na nakalipas, naging masaya si Dolores. Naging bukas ang puso't isipan niya sa mga pagbabago. At doon, mas lalo niyang naramdaman na may iba't ibang paraan pala ang pagpapakita ng pagmamahal sa isang magulang. Kaya hindi ibig sabihin na may asawa na ang kanyang mga anak ay wala na rin siya sa buhay nila. May mga tao talagang natatakot na talikuran. Mga tao na nais nilang maramdaman palagi ang pagmamahal. Madalas ito sa mga ina na nasanay na palaging nasa tabi nila ang kanilang mga anak. Na sa tagal nilang nakakasama, hindi nila inaasahan na darating din ang isang araw na kakailanganin nilang tanggapin na aalis din ito at magmamahal ng iba. Pero hindi naman ibig sabihin na may pamilya na ang mga anak ay hindi na nila kayang mahalin ang mga magulang. At bilang mga magulang, dapat ay timbangin din kung nagiging dahilan ka nga ba ng problema ng mag-asawa. Huwag nang hintayin pang mawala ng galang at pagmamahal ang anak. Dahil hindi sa lahat ng oras ay makakaya nilang intindihin ang mga maling gawain. Huwag rin maging dahilan ng paghihirap ng minamahal na anak. Huwag maging hadlang sa kanila, lalo na kung mabuti naman ang kanilang asawa. Sa halip, yakapin at tanggapin ang manugang bilang bagong bahagi ng pamilya. Sapagkat kapag pinili ng anak ang kanyang asawa, pinili niya rin ito maging kasama ninyo sa iisang tahanan ng pagmamahal. Ang selos ay unti-unting sumisira, ngunit ang pagtanggap ay nagbubuo ng mas matibay na ugnayan. Ang pagmamahal ng magulang ay hindi nababawasan kahit pumasok ang panibagong taong mamahalin ng kanilang anak. Ngunit nagiging mas busilak ito kung kaya nilang yakapin ang manugang bilang sariling anak. Dahil ang tunay na pamilya ay hindi hinahati ng selos, kundi pinagbubuklod ng respeto at malasakit. Sa huli, ang magulang na marunong tumanggap ay hindi kailanman mawawalan ng pagmamahal. Sa halip, mas lalo pang mamahalin ng kanyang anak at ng buong pamilya. Kayo ba mga apo? Minsan nyo na rin bang naramdaman na parang nabawasan ang pagmamahal sa inyo ng inyong pamilya kapag may bagong taong papasok? Ano naman ang inyong opinyon sa ating bagong kwento ngayon? Sana'y may natutunan kayo at palaging piliin ang pagmamahal at huwag padadaig sa tawag ng kadiliman. Shout out sa ilan sa mga masusugid na tagapakinig ng mga istorya ni Lola Telang. Elizabeth Azucena, Nanette Carson, Leia Gawaran at sa Gawaran Rivera family ng Madrid, Spain. Hayashi J. Megan, Francesca Liana, Pam Katong, Adela Lee, Ramil Fariolin, Alma Naong, Regan Alamon, Demi Muzna Silyada, Sheila Awais Muhammad, Rosana Hunsay, Evelyn Abong Carbakil, Amanda Joyce ng Angeles City. Shout out din sa inyo, Emelita Ramos, Corazon Labaw, Jenna Nolasco, Neri Domingo, Bagsik ni Michelle, Mary Generil Rhea Batiduan, Jen Arellano, Jean Belisario, Chantal Vlogs, Thongsuk Marino, Michelle Cedron, Alfreda Alano, Cecil Vlog, Avelina Belen Francisco. Salamat sa pakikinig nyo. Assorted Love Hurts KSA, Alvin Rubio, Glory Lee Olivo, Luz Viminda Baralias, Girly Satur at sa Siling Department ng Cosmo Malvar, Batangas, Ellen Torres,
Elgin TV Vlog, Elizabeth Arnaiz, Mea Espiritu, Angelo Ruelo, Teresa Barcelona, Genevieve Suco, Minari Miui, Remedios Abalos, Hayashi J. Megan. Shout out sa inyo, Naneth Rosal, Roxanne Gaudicos, It's Me Chrissy ng Pangasinan, Jehovah Jeric, Sonia S., Marisa Villanueva, Rosemary Casonete, Chris Gel Mamado, Luna Luna, Mirna Alfaro, Cola Lona, Lena Lopez Echano, Belen Baladhay, Kimberly Española, Cel Sabarasona at Sabarasona family. Shout out sa mga solid kong apo, Sydney Crosswind at sa kanyang anak na si Christine Lane Bandoho, Supladang Pasaway, Lovely Rose Roa at Princess Rain Roa Alawami, Kimpoy Feliciano, Hazel Fiesta, Marie the Lightworker, Gia Gigi, Francisco Neng, Jeremy Saranillo Francisco, Matt Sarol, Mel Santa Rita, Esteli Reyes at sa Reyes family ng Marikina City, AJ Chua, Vicky Yabut, Roy Lacandalo, Josefina Fuelias, Febe Rañada, Mike James Tapak, Wilma Leses at happy birthday kay Shireen Leses, Leonisa Cobo, Lurian Vitalicio, Jenny Suzuki, Raquel Hasegawa, and to her husband Mitsuru, Maria Lee Nakagawa, Lynn Hasegawa, Elise Padilla, Lydia Lopez, Gemstone Claro, Lance MBB, Rosalina Bugayong, Ami Yong, Ami Bug, Ami Pakana, Angelina Ignacio, sa buong team Manok ng Amsik Angeles City, Pampanga, Ray Galedo at sa Galedo family ng Kabuyaw, Laguna, Roslyn Mangilin, Cherry May Libiran, Robert Crimen, Razon Yao, Mil Rose Demate, Angel Cancelier, Jaime Constantino, Jennifer Makasinag, Alma Naong, Rachel Whitney, Pureza Tagiwalo. Ito ang inyong Lola Telang at maraming salamat sa palagi ninyong pagsubaybay at pakikinig, mga apo.